Yung paliwanag ni Marcoleta, napakaganda ng paliwanag ni Marcoleta sa mga nangyari na to. Sino nga ayaw maniwala? Yung mga petroleum company, taga DOE, first time daw po nilang narinig yung sinabi yung yun. Na ano? So, anong masasabi mo, Nelson? First time, Sen. Matagal na ho yung training na yan. Pero magtakin nyo sa tagal ho ng industriya na ito, ngayon lang nilang may nalaman na meron pa, pwede pala makabili sa Singapore. Baka naman ang ibig nilang sabihin, ngayon lang nila nalaman na merong isa na kaya niyang alamin kung ano talaga ang presyo. Mukhang yun po ang totoo, Sen. Ano? Kasi madali namang sa ano natin ngayon, sa panahon natin ngayon, Opo, sa teknolohiya. Opo. ang pagbabalidate ng isang bagay, Real time, Sen. Mabilis. real time. Oo, baka, tama. baka hindi baka segundo lang, makukuha mo na eh. Totoo po yun. Di ba? Lalo na kung malakas ang internet. At hindi naman ako naniniwala na ito'y malalaking mga kumpanya na wala silang kakayahan para mag-verify doon sa mga datos na aking inihayag. Opo. Yun ang dahilan ko kaya inihayag ko na publicly. Ayun po, kayo na po ang mag-verify. Kayo na po ang mag-validate. Opo. Di ba? Makalipas. Wala namang, sana man lang may nagsabi, with all due respect, Senator Opo. Nelson Lubao, Senator Subarjaga, I am disputing your data. Ayun, ganun sana. Oo. Di ba? Para, wala eh. Habang na Kasi nag-suggest dito si Marcoleta na meron pang ibang lugar na maaaring pagkuhanan. Wala eh. Yung oil companies, hindi nila alam. Pati itong secretary ng DOE, hindi rin alam. Tunod ako kahapon. Tingin ko nga kung meron talaga magdi-dispute no sinabi ninyo. Wala nga eh. Kasi sila nasa matagal na industriya sen eh. Kumbaga na, Baka naman natatakot na kumbaga sa korte kasi, biglang naglahad yung ano. Yung prosecution. Your Honor, I move that this testimony be stricken of the record. Oo. Hindi naman nag-oppose yung kalaban eh. Opo. Oh, counsel, what would you say? Nothing. Halimbawa, defense, what would you say? Fiscal, Opo. No, Your Honor. no objection, Your Honor. Di wala. Wala naman gano'n. Sabi ko, ako ba, nagtago ako? Hindi. Sabi, ito po, Mr. Chair, ito po yung slide number 1. Ayan po. Makikita nyo po dyan, makakwenta po natin. Yan po, nakalitaw po ang price US dollars per metric ton. Kung CIF po, lagyan na po natin ng shipping cost kahit na kung minsan FOB lang ang merong shipping cost. Ayan po, translate nyo na po sa metric ton, hindi na po $1,500, $15 na lang. Yan. Okay? Andyan na po yung map, Singapore, $1.71. Opo. Ngayon po, dahil kinonvert na po natin sa liters, tsaka po yung 60 pesos is equal to $1. Opo. So 540 plus 15 plus 1.71 times 60 divided by 1,180, tingnan po ninyo 35 pesos lang. Nako. O edi sana, with all due respect, Your Honor, this is highly disputable. Yun sana, no? This is unacceptable. Kami po kanya ay inikutan na po namin ng milyong beses yung mga tangke ng Singapore. Hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Nako. Meron bang kumibot, eh? Wala. Expect ko nga. Wala akong kumibo talaga sen eh. O yun nga, DO, hindi niya alam. Hanggang matapos pala. Anong gagawin natin? Ngayon, kung hindi po nyo i-validate, nagtataka po ako, ba tayo nyo i-validate? Para sa akin po kasi, parang wala tayong problema. Kasi yan po yung presyo eh. Paano po nangyari? Paano nagtaasan po? Kayo nagpasimula ng pagtataas ng presyo. Kaya po tayo nagkaroon ng parang akala mo may emergency tayo. Kaya kung mapapansin ninyo, napansin nyo naman siguro, hindi ko alam kung saan ako pupunta na argumento eh. Kung sasama ako doon sa pinag-uusapan, anong mangyayari sa mga drivers? Anong mangyayari sa mga tindera? Anong mangyayari sa mga farmers? Sa mga school children? Sa mga teachers? Sa lahat ng sektor ng ating lipunan? Ang taas-taas ng presyo. Sinasabi ko, teka, tingnan nyo muna ito. Parang hindi muna, parang wag na muna natin pag-usapan ito
nandun na yung manibela, naglulupasay na, di ba? O sabi ko, pasensya ka na bro. Sa harap ng iyong panaghoy. Ayaw nilang tingnan eh. Ayan. Ito pa ha. Ito naman yung sagot ni Ramon Ang regarding sa kasi sinabi ni Marcoleta na kumita ng 3 billion dahil doon sa biglaang pagtaas na ginawa ng mga oil companies. Sabi ni Ramon Ang hindi daw totoo 'yon. Tingnan natin, ano ba ang dahilan niya? Ba't hindi totoo? Kasi may sinabi po si Senator Marcoleta yesterday na about 3 billion pesos a day daw po ang kinikita ng oil company. Not Petron. I am willing to open Petron books to COA to Not Petron daw. Pero kasama ang Petron siya nagtaas. Sinasabi ni Marcoleta dito, yung mga nagtaas, agad-agad. Kasi don't tell me, Petron hindi nagtaas. Kalokohan yun. Dahil Petron ako nagpapagas. So nagtaas. So ibig sabihin, sinasabi ni Marcoleta, kasama kayo sa mga nagtaas ng presyo agad-agad. At dahil dyan, kumita kayo ng 3 billion. 3 billion. Ang sinasabi naman nito ni Ramon Ang, hindi totoo yan. Hindi, ako naman kasi, para sa akin sinong paniniwalaan ko dito sa dalawa na ito? Naturalmente, pag ikaw, negosyante, hindi mo naman naaminin ang kikitain mo. Pwede mo bang aminin yan? Yari ka sa, hindi ko sinasabi hindi nagbabayad ng tax pero yari ka sa BIR pagka inamin mo kung magkano yung kita mo. Hindi, eto I'm not saying ito ang ginagawa ni Ramon Ang. I'm not saying ito. But to be general lang statement. Wala namang negosyante na sa tingin ko nagbabayad lalong-lalo na yung malalaking negosyo, nagbabayad ng tamang buwis, yung talagang faithfully nagbabayad ng tamang buwis. Wala siguro. Sa tingin ko lang ito general statement. Hindi ko sinasabing Petron o San Miguel. Hindi ko sinasabi yan. At the same time, sa pananaw ko lang every negosyante, ang pinoprotektahan niyan, yung negosyo niya. Hindi ako naniniwala na kawang gawa. That's bullshit. Sa totoo, sorry walang negosyanteng hindi kumikita. Kaya yung sa mga tiyanggi-tiyanggi, sasabihin sa'yo, di ba, pag tumawad ka, hindi, ang puhunan ko lang dito. Onare, sasabihin sa'yo, binibenta niya ng 350. Tapos sasabihin niya, ang puhunan ko lang dito, 300. So, konti na lang sa akin. Siyempre, ikaw naman, sige na nga, kahit 310. Sige na nga, 10 piso lang ang kinita ko dito. Lugi siya doon kung 10 piso lang ang kinita niya. Kasi meron siyang cost. Yung tindahan, yung empleyado. So, imposible niya na kikita lang siya ng 10 pesos doon sa produkto na yon. Katarantaduhan yon. Walang negosyante nga sabi niya, sige na nga, kahit kumita na lang ako ng 10 piso. Meron pa nga dyan, mga negosyante, sige na, break even na lang, 300, yan na. Yan na talaga puhunan ko. Bebenta ko na lang sa'yo kasi mabait ka naman. Tarantado, walang ganun. Ginagago ka lang nun pag sinabing ganun. Sigurado ko nakuha niyo yun ng 100, 150. Tapos pag alis mo, kunwari malungkot pa, papagpagin, may pagganong-ganon pa yan. Sa totoo lang, kalahati kinita nun. Kasi wala naman negosyanteng magne-negosyo tapos ipamimigay na lang ng 10 piso lang ang kita o break even lang. Walang ganun. Di ba? Kalokohan yun. Kaya, on this area, pasensya na, Mr. Ramon Ang, mas hindi ako naniniwala sa inyo this time. Doon siguro, kasi hindi naman magsasalita si Marcoleta nang walang datos. Bakit niya sasabing 3 billion? Lahat ng mga, hindi naman niya pinatukuyan itong Petron, pero lahat ng oil company na nagtaas kagad kahit hindi pa dapat magtaas. Kasi supply pa nila ay galing dun sa mura presyo. public scrutineering. Wala po kaming gustong i-take advantage na kita, especially during the crisis.
Pag tiningnan mo yung Petron, ang sales revenue po, 800 billion a year, 700 billion a year. Magkano yung income? Ganun lang po ang income. 6-7 billion a year in the Philippines. Ito Medyo. So, pasensya na ha. Pasensya na. Hindi ako naniniwala doon sa part na yun. Wala mang dinegosyo na kikita ka lang ng kapiranggot. Especially big companies. How will you survive kung ang kita mo lang, kapiranggot? You will waste your time. Tapos kapiraso lang yung kita mo. Sorry eto, hindi naman sa Dilawan, Pinklawan, o loyalista si Ramon nang wala. This issue lang ho ito ha. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Medyo ko dun medyo duda ko dun sa ganong klaseng pahayag. Ha? Mas kikilingan ko naman si Marcoleta dito sa issue na ito.